Hey guys! Good evening! Happy Friday! Makipag-chika lang ako sa inyo about sa mga ano na ba yung mga ganap and then lifestyle ko. Sa ngayon guys, kay wala akong pasok. Simula Monday, nag-start na akong mag-training. Connection siya sa inaaral ko na nursing assistant nitong month na March. Magte-training ako 1 month. Matapos ako sa training kay last week ng March. Paiba-iba yung schedule ko and wala pa talaga akong routine kay paiba-iba siya nung Monday tapos Tuesday kay nag-start ako 1:30 PM and then natapos ako 8 PM. Tapos nung Wednesday and Thursday kay morning ako nag-start 7 and umuwi ako 3 PM. So, paiba-iba talaga siya. So, wala pa talaga akong routine talaga na sinusunod kung ano lang yung ginagawa ko. As long as tinitake good care ko yung sarili ko. And today kay sobrang happy ko. Namimiss ko talaga yung bahay. Di kasi siya same sa nag-aaral ako. Mas malaki yung time ko. Ngayon na nag-start na akong training ba kay konti lang talaga yung time. Yung time ko na lang talaga kay yung pagluto. Yan yung madalian lang na gawin. Hindi talaga yung mga general cleaning. Yung grabe lang talaga kakunti yung time and kailangan ko talaga na gamitin yung time ba na yung pinaka talaga ka-importante na gawin. Hindi siya same before na nung nag-aral ako. Pero babalik naman kami mag-aral ngayong katapusan din ng March. Sa ngayon, medyo pagod talaga ako. And tinatry ko pa rin na mag-vlog para sa inyo. Ganon ko talaga kayo ka-love. And sobra kong na-enjoy yung moment na mag-vlog ako. Nandyan kayo din lagi. Nag-support sa akin. And thankful talaga ako. And gusto ko lang na i-share sa inyo din about na Sweden. Boring ba siya? Actually, hindi talaga siya boring. Kay kung gusto nyo talaga ng maingay, may maingay din na place. And nakatira talaga kami ni Habi malapit sa city. Every weekend talaga kahit winter may party yan kung gusto nyo ng party. May mga bar, may mga restaurant. Kaso kapag nakikita nyo dito sa aking vlog, sobra talagang boring. Kaya nga naman, boring talaga. Sa ngayon yung lifestyle ko and ito talaga yung pinili ko. Gusto ko talagang maging kalma. Ang dream ko talaga to before na ganito yung lifestyle ko. Yes, nakatry din ako nag-party before nung pag-start ko. And pumunta din ako, nag-disco din ako. Pero hindi talaga ako sobrang happy. Inside, marami naman akong na-meet pero feel ko pa rin na lonely kasi nung mga time na yun, hindi ko pa talaga gaano kilala yung sarili ko. Tapos, pinupush ko lang yung sarili ko na pumunta doon kaya para magkaroon ako ng friends. And may mga tao talagang hiyang sa mga party, sa mga bar, sa mga disco. And yun yung happiness nila. I'm not a person na magsabi na it's not good. Kaya yun naman yung mga happiness nila. May mga tao talaga na hiyang sila sa ganong lifestyle, yung
magparty sila, ang dami nilang energy after, grabe nila ka-happy. Pero ako talaga sa Pinas, hindi ko talaga yung lifestyle. And then nung pumunta ako dito, kay gusto ko talaga makipag-bonding, gusto ko magkaroon ng maraming friends, pero hindi talaga ako yun. Pinupush ko lang yung sarili ko, and akala ko din yung iba na na-happy sila sa ganong lifestyle ay yun din yung happiness ko, kay di ko pa talaga gaano kakilala yung sarili ko. So copy-copy lang ako ba kung ano yung lifestyle nila, kinakopy ko din yung wala talaga akong 100% na decision na yun yung gusto ko. Tapos nung nag-stop ako, takot talaga ako. Kaya syempre, extreme extrovert ako before. Takot akong maiwan, takot akong maging alone. Kaya hindi ko talaga gaano na ranasan before sa Pinas pa ako na ako lang mag-isa lagi. Dito lang ako nakatry na mag-isa kadalasan. Kaya doon sa pag-start din, kay grabe talaga ako ka-alone. And nagkig-meet ako. Wala talaga akong boundaries. Yung di ko pa talaga kilala yung sarili ko. So kung lagi kayong nag-watch talaga sa aking vlog, paulit-ulit ko talagang sinasabi na hindi ko pa gaano kilala yung sarili ko nung pag-start ako dito sa Sweden. Kaya ang nangyari, para bang hinahanap ko yung sarili ko sa tao nung pag-start. And then, hindi ko talaga nahanap. Nung nag-decide talaga ako na pinapakinggan ko yung sarili ko, yung ako lang mag-isa, na in love ako. Kaya ganito boring. Maybe boring sa iba talaga. And I know talaga na boring. Pero sinasabi ko na ang buong Sweden talaga hindi boring. May mga places na boring, pero ako talagang pumili ng mga boring na place or kalma siya. Sa iba siguro boring na place, pero sa akin, nakakalma talaga ako. Kaya ito yung ma-show ko sa inyo, kasi ito yung lifestyle ko. Ayaw ko namang pumunta doon sa party para lang mag-vlog, para makita nyo na grabe ka, maingay yung life ko, tapos hindi naman yun lang yung lifestyle ko. So, kung ano man yung mga lagi kong pinapakita sa inyo, yun lang talaga yung mapakita sa inyo dahil yun yung lifestyle ko. And if hindi kayo nag-enjoy talaga sa aking vlog, din wag nyo na lang siyang i-watch. And I understand naman, hindi ko naman kayo pinupush na mag-watch kayo. Wag kayong mag-watch kay hindi kayo nag-enjoy, kay iba-iba man tayo ng lifestyle, no? Iba-iba tayo ng gusto, and na-understand ko talaga yan. Baka naman no, na ako lang yung dahilan na hindi kayo pupunta dito sa Sweden at matry kasi boring yung mga na-show ko sa inyo. So, maghanap kayo ng mga Pilipino din dito sa Sweden, yung lifestyle nila, or mga travel-travel na yung maingay, or yung fit sa inyo ba, yung mga gusto nyo. Sa akin kasi, medyo boring talaga or boring talaga siya kasi yung lifestyle ko, yun yung nagmagnet-magnet sa akin ba. Kumbaga, yung hanap ko, yun din yung sinusunod ko. So, maghanap kayo. Marami namang mga vlogger dyan na hindi same sa akin ba. And yun yung gusto nyo. So, yun yung i-watch nyo. Sundin nyo lang kung ano yung gusto nyong panoorin or yung mga ideas nila. Mas may maganda din silang mga ideas. Kaya, i-search nyo sa YouTube or sa TikTok or sa Instagram yung lifestyle, mga Pilipina or Pilipino dito sa Sweden. Iba na talaga yung lifestyle ko sa ngayon. And wala na talaga ako gaanong energy sa mga ganun. Kaya, lagi talaga akong nag-save ng energy sa lahat ng ginagawa ko. Sa lahat ng ginagawa ko, tinitink ko talaga kung makabigay pa to siya ng energy sa akin. Kapag kinukuha yung energy ko, parang ayaw ko na talaga gawin lagi. Kay nagka-edad na tayo, mag-30 na ako. I hope na nag-enjoy kayo. Happy weekend, mag-ingat kayo. Take good care of yourself. I love you. Bye-bye.